Oras! Eksakto, in punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Gumawa ng kasaysayan. Ito na, mother. Si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang shortest serving OIC ng PNP. Opo. Na tumagalang ng 24 oras. Matapos italaga si Police General Romel Marbil bilang ika-30 hepe ng PNP. Noong kailan ito? Noong linggo. Noong linggo ay inanunsyo po ng Malacanang ang pagkakatalaga kay General Peralta bilang OIC epektibo noong March 31. Ngunit kahapon ay inanunsyo ng Pangulo ang pagtatalaga naman kay General Romel Marbil bilang kapalit ni retired General Benjamin Acorda Jr. Ang huling dalawang PNP OIC, sina retired General Archie Gamboa at Vicente Danao ay nagsilbi ng ilang buwan. Inatasan ng Pangulo si Marbil na tulungan ang gobyerno na tugunan ang mga banta sa kapayapaan at kaayusan ng bansa kabilang ang terorismo at cybercrime habang patuloy na isusulong ang highest standards of professionalism at bigyan ng magandang serbisyo ang mga mamamayang Pilipino. Isyu ng katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Napakainit! Yung mga eskwela dyan na nagsuspend ng klase ngayon pa lang. Meron nga pala. Oo, kahit napakainit. mga public schools sa QC. Ikinukwento sa akin ni Rene Parcon ngayon Ayan, ngayon daw walang pasok diyan sa eskwelahan, mga eskwelahan diyan sa Bagong Silangan elementary Quezon City. school. Oo, dahil sa init. Grabe naman talaga ang init at lalo na ang sabi ng Pag-asa ay talagang pumapalo ng 40 degrees Celsius. Yung iba mahigit pa ang heat index. Yan, nasasayang uli yung mga araw na sana'y nag-aaral ang mga bata dahil naman dito sa init ng panahon. Mabuti na nga lang sana, kumbatsero, kung natutupad na yung ating pangarap. Ang pangarap natin na magkaroon ng mga solar panel sa bubong ng mga eskwelahan na siyang magpapaandar naman ng mga aircon. Ayan, kung may diba? aircon. Kung may aircon. Kaya lang, wala pangarap pa lang yun pangarap pa lang yun, kumbatsero. Kahit electric pan, mahihirapan kapag sobrang dami ng
estudyante sa classroom, Oo. tapos mainit din sa labas. Mainit din ang singaw ng electric fan, mainit din. kumbachero. Oo. Para kang binubugahan ng heater doon. Heater yun. Kaya talagang tama itong desisyon. Ang desisyon na ito ng ilang mga eskwelahan na magsuspend din na kayo Oo. ng eskwela ng klase ngayong araw na ito. Lalo pat meron tayong naimbento nung panahon ng pandemya Oo. na online classes. Ayun, pwede na. Sina Pag ganyan Helga sitwasyon. Kumbachero hanggang ngayon hybrid pa rin yung kanilang pasok Ayun. Ngayong araw na to sa bahay lang sila. Online. Sa buong isang Online. linggo, isang beses na lang. Isang beses lang yung online. isang beses na online, 4 na araw na, may eskwela. Oo, kasi yung mga estudyante rin naman ang nag-request sa eskwelahan na ayaw na namin ng online. Nagsasawa na. Pero sabi ng eskwela, hindi, dapat may isang araw pa rin kayo online. Ayun. Aircon naman yung mga eskwelahan, karamihan sa mga private school. Ang kaawa-awa talaga yung mga nasa public schools. Sobra init. Kaya sobra na init, punong-puno pa sa isang klase. Yun, estudyante yung naisip natin doon. Paano kayo teacher? Oo. Kawawa din yung mga teacher. Mga teacher, huwag kayong mag-live. Pagka iniinitan kayo, baka mag-live kayo wag sa ganun. TikTok. O kaya, makakagalitan kayo doon. sabi po ni Dr. Janet Garin, wag na kayo magpanty. Wag na rin kayo magbra. Pag daw matutulog sa gabi, lalo na nasa you're in the comfort of your rooms, di ba? Of your living room. Lalo na kung mag-isa ka lang o kaya kayo lang dalawa nung jowa mo. Ibig sabihin asawa mo. Pwede na raw walang panty. Walang panty. Kasi alam nyo, yung asawa ni Marie, araw-gabi, walang panty yun. Eto ngayon. Baka isipin nyo, bakit naman si Dr. Garin bigla na lang naisipan na wag pagpantihin itong mga kababaihan. Sa lalaki, di pwede na rin wag mag-bibrit ang mga lalaki. Pwede, wag na mag-brit. Baka naman magkaroon ng digmaan. Hindi, totoo na yan. Ayan pala, nasa video pala si Congresswoman Dr. Garin. Totoo naman talaga kapag sobrang init. Obi kasi ito si Doktora. Yun naman. So, alam niya yan. Ang binabanggit kasi ni Doktora, kapag ka daw ang genitalia ng babae ay pinapawisan. Laging bukod sa kapag basa, laging basa. Namamanghi yan Una namamanghi. At yun daw wag kayong lagyan ng mali siyang usapang yan. Ito at saka lalo yung mga kumakain. Pasintabi mga kumakain. Kasi ang binibida nito si Dr. Janet Garin, Engineer Tony Nanggel, 6:12 na ng umaga. I-play mo nga, Mother. Sige nga, pakinggan nga natin. Yung part lang na yun. Yung parte, huwag yung masyado mahaba. Yung party lang ng bakit hindi kailangan magpanty. Bagamat sabi nga ni Mother, luma na yan. Luma na yan. Matagal ko nang ginagawa yan. Ew! Sige, come in, Dr. Garin. May pang ibang reminders at sa mga babae, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, sa pubic area, sa perineal area ng babae. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya. Kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa. Kasi yung iba akala nila sexually transmitted. No, it's not. Ang importante doon, may gamot naman yan that you have to keep that area dry. So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Yung ventilation na yan ay epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. Okay na. So, klaro na yun. So, hindi naman pala pag-gala-gala ka sa bahay mo. Nakahubo ka lang. Si Doc Angel Palmones.
Doc, meron daw siyang gusto i-share. Ano po kaya? May gusto ka i-share? Meron po kayong sharing dito. Kaya lang, nakapadyama. Hindi, lalo akong naiinitan dun eh. Kasi mahaba eh. Hindi, ibig sabihin siguro nun, may suot pa din, pero maluwag yung maaliwalas. Alam mo, mas maganda kaysa sa padyama. Sige. Paldang maluwag. Paldang maluwag. Pwede. Na manipis. Oo. Yung parang aircon ka din. Parang naka-aircon ka nun, ano? Pero yung mga pang... Parang ba, si Yuel, nung bagong tuli uto si Ivan, saka si Yuel, nakapalda din yan eh. Si Ivan di pa natutuli yan ah. Ganun ba? Pag natuli yan. Tatangkad yan. Lalo pa lalaki yan. Sa bagay. So, yun. Importante po talaga itong sinasabi ni Dr. Garin na to. OB po ito eh. Kaya alam po, obstetrician po siya. Kaya alam niya yung sinasabi niya. Yung mga kababaihan dyan, huwag yung kakamutin. Ayan. Huwag yung kakamutin. Delikado yan. Kailangan daw laging dry. Laging dry. Mother, dapat laging dry. Ayan. At pag makate, wag kakamutin. Ayan ayun. Hindi mo na experience dahil lagi ka nang walang Ito si Mother. Ikaw talaga, Mother. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Parang nung araw, mga lola, di ba? Pag-iwiwi. Bigla lang pupunta sa isang sulok eh. Nakatayo. Ba't kaya punta dun? Inaangat lang ng konti yung paldang ganun. Kaya pinaluluwag. Para hindi madaplisan. Ba't ba tayo nakarating doon? Let's move and get it on. Hindi, talagang grabe po ang init ng panahon ngayon. Dapat marunong tayong mag-adjust. Ang dami pong, mabanggit ko na nga rin kung batyero tayo nakikiramay sa pamilya nitong si dating Senior Deputy Executive Secretary na nai-appoint din bilang Commissioner ng Securities and Exchange Commission, si Yusek Hubert Guevara. Si Hubert Guevara po ay pumanaw nung nakaraang araw lang. At ito'y dahil sa connected ba sa init? May kinalaman din sa init eh. Dahil sa naglalaro siya ng football at 56 years old, very athletic kasi itong si Yusek Hubert, kumbachero, Attorney Hubert, na-stroke. Tapos dinala sa ICU habang naglalaro. Sobra init po ng panahon ngayon talaga. Sobra init. Iwasan muna natin lalo na yung karamay tayo. Naglalaro yung matinding physical activity sa init ng araw. Yan yung football, yung soccer na ganyan. Di ba? Baseball, yung mga nagba-basketball sa katirikan ng araw. Yes. Pwede naman may physical activity pero wag yung sobrang kainitan. Iwasan po natin yun. Mag-iingat po tayo mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. At syempre, pinakamainam sa tindi ng bayarin natin sa kuryente, ito yung ma-harvest natin ang sinag ng araw. Yes. Sa pamamagitan ng mga solar panel. Ito ang palaganapin natin. Naibida ko na kumbatsero nung wala ka, inang mga ilang araw. wala ka din. Wala naman pasok. Bago pa. Naibida ko sa Iloilo, merong mga ano ba tawag doon? Incentives na ibinibigay ang local government, ang city government sa mga nagpapakabit ng solar panel sa kanilang mga bahay. May malaking discount na ibinibigay sa real property tax. Diyan sa Iloilo. Yun ang sanang gayahin ng ibang mga LGU, ng mga local government units na para mas marami ang mahikay. Medyo mahal pa rin eh. Pero para kapag ganun, sabi natin pagka marami nang bumibili, bababa yan. Pababa naman talaga kumbatsero ang direksyon. Pero medyo mataas pa rin. Pero kung malalagyan natin ng kombinasyon ng mga incentives na ganyan, malaking tulong ho ito
kumbaga isipin nyo na lang, yung kung kayo may pera, halimbawa may pera kayo ngayon yes. na inilalagay nyo sa bangko, pinapatubuan ninyo, itinalagay ninyo sa time deposit, o kaya bumibili kayo ng mga bonds, magkano lang magiging tubo nun? Yan, yes. Malaki na yung neto na 6% per annum. Pero pag inilagay nyo sa solar yan, solar panel, nagpakabit kayo, yung bayarin nyo, halimbawa dati binabayaran yung kuryente 10,000 monthly, makakabawas ka ng 5,000, halimbawa kalahati na lang ang babayaran mo. Every month may savings ka na 5,000 pesos sa bayarin mo sa kuryente. So para ka na rin nagpatubo ng pera sa bangko na mas malaki. Yun ang diba? Kaya titingnan natin lagi yung long term. At ang importante nga diyan yung incentives, kumbatsero, yung magmumula sa gobyerno. Mahikayat para mahikayat ng tao, every household, kumbatsero, na magpundar nitong solar panel. Ayan. At kung gusto po nyo ng solar panel, PM is the key. Ayan, tawagan nyo lang daw si Eric Dastas. Ang bira, nagtitinda pala. Nagbebenta pala. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Oras po natin, Achi, Mr. Jelam Tang, Lakyam Di Chap. 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time, aasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang headlines ng ACS Balita. Presyo ng LPG, may piso kada kilong rollback. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, umarangkada na. Halos 800 inmates pinalaya ng Bureau of Corrections noong nakaraang buwan. Mga lalawigang apektado ng El Nino posibleng sumipa sa 80 sa pagtatapos ng buwan. Vice President Sara at Senator Tulfo nanguna sa 2028 Presidential Survey ng Pulse Asia. Matinding traffic sa EDSA, isinisi sa 2 private contractors. At Cebu City nagdeklara na ng water crisis. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang good news. Sinalubong ang unang araw ng Abril ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Inanunsyo po ng Petron Corporation ang piso kada kilong bawas sa presyo sa kanilang LPG simula kahapon, katumbas ng 11 pisong kabawasan sa kada 11 kilogram na tangke. Mas mababa naman ang rollback ng Regasco na umabot lamang sa 30 centavos kada kilo, katumbas ng higit 3 pisong rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Ito daw po ay bunga ng panibagong paggalaw ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Taas presyo sa gasolina ang sumalubong ngayong unang Martes ng Abril. Sa magkakahiwalay na kalatas ng mga oil companies, tumaas ng 45 sentimos ang kada litro ng gasolina. May rollback naman na 60 sentimos sa kada litro ng diesel habang 1.5 sa kada litro ng kerosene ang rollback. Nitong Semana Santa nagmahal ng 2.20, 1.40 at 1.30 ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Alas 6:27 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Pinalaya ng Bureau of Corrections ang 783 preso nitong Marso.
Sinabi ng Bucor na nagdala ito sa kabuuan na 12,836 na mga presong napalaya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. 132 sa mga bagong laya ang naakwit sa kanilang kaso. Mahigit 500 ang nakapagsilbi ng sentensya habang ang iba ay ginawaran ng parol at nakapagpiyansa. Maaaring umabot sa 80 lalawigan ang maapektuhan ng El Nino sa pagtatapos ng Abril. Ang nasabing bilang ay mas mataas mula sa 67 hanggang 71 lalawigan na unang tinaya na maapektuhan ng El Nino phenomenon sa susunod na 3 buwan. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, bantay sarado nila ang mga probinsya sa Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9 at 12 na posibleng makaranas ng dry conditions, dry spell o drought. At kung ayaw nyo namang maging dry na wala kayong kapera-pera, si Sherwin Alfaro ay nag-iikot. Yan sa Barangay Payatas, Area A. Ayan. Barangay Payatas, Area A sa Quezon City. Ano pa hinihintay nyo? Lakasan na ninyo ang volume ng inyong radyo o kaya kung nanonood kayo ng TV o kaya nagse-cellphone kayo, iparinig nyo kay Sherwin Alfaro at nang kayo ay magkaroon ng tsansang makapag-uwi ng limpak-limpak na 1,000 piso. 6:29 ng umaga. Nanguna sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng Pulse Asia sa mga napipisil ng publiko na maging susunod na Pangulo ng bansa 4 na taon pa mula ngayon. 4 na taon pa mula ngayon, nagsasurvey na ng presidente. Hindi pa nga tapos ang inaapura nyo ang BBM administration. Baka nga gusto na nilang matapos ito. At saka hindi pa nga nag-i-eleksyon sa Amerika yung dalawang matanda, hindi pa nga tapos. Nagsisiraan pa yung dalawang matanda. Nagsisiraan pa yung dalawang matandang maldita. Si Joe Biden at saka si Donald Trump. Panay pa ang siraan sa isa't isa. Tumanda na gano'n ang kanilang inabot. Tingnan mo na nagiging politis sa Amerika. Ginagaya ang Pilipinas. Ginagaya nila ang Pilipinas. Anong klase kayo? Ito daw po, nanguna daw po sa survey sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte ng Pulse Asia sa mga gusto ng publiko na maging susunod na Pangulo 4 na taon mula ngayon. Sa isinagawang survey noong March 6 hanggang 10, nakakuha ng 35% na suporta si Tulfo, habang ang dating frontrunner na si Duterte ay nakakuha naman ng 34%. Malamang magiging ako ang tingin ko, kumbatsero, akin lang naman. Magiging bawal na ang pagpikit sa Malacanang. Bawal ng pagpikit. Bawal na pagpikit sa Malacanang pag naging Pangulo si Senator Raffy Tulfo. Kasi pag napagkakamalang natutulog yung pumipikit at bawal lang natutulog sa Malacanang. Lumabas naman ang pangalan ni Senator Grace Poe sa mga napisil na maging Vice Presidente na nakakuha po siya ng 35%. Si Senator Amy Marcos ay 16%. Si Senator Manny Pacquiao at Senator Robin Padilla ay nakakuha naman ng 14%. Ba't ba natin ito pinag-uusapan? Senador muna, senador. Wala ba tayong senador dyan? Sa 2025 yun. Mas malapit yun. Mas malapit. Wala ba tayong senatorial survey dyan? Pulse Asia. Next year na yun eh. Next year na yun eh. Yung presidential, saka vice presidential, saka na to. Saka na muna to. Yung munang malapit. Yung 2025 elections. Alas 6:32 ang ating oras. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Kalbaryo ang sumalubong sa mga motorista sa EDSA sa unang araw ng balik opisina at eskwela matapos ang mahabang bakasyon dahil sa naranasang matinding traffic na isinisi ng MMDA sa dalawang private contractors. Ang dalawang private contractors na responsable sa usad pagong na daloy ng traffic sa southbound portion ng EDSA ay ang HGC Global Communications at R-Link Corporation, private contractor ng Globe Telecom. Una rito ay pinayagan ng MMDA ang roadworks sa mga lansangan sa Metro Manila nitong Holy Week, ngunit hindi ito natapos ng dalawang private contractors. Hindi natapos ang paglalatag ng fiber optic cable dahil kinapos daw sila sa semento. Ano? Kaya naman pala nung madaanan ko ito. Ayan o. Nung madaanan ko nung Sabado, butas na yan.
meron lang nakapaligid na parang police line. Natali. Natali. Sabado, ganun, walang gumagawa. Linggo, wala pa rin gumagawa. Kaya inabutan na ng Lunes ng umaga. Pinagmumulta ng MMDA ng 50,000 sa bawat hukay ang dalawang contractors at pinag-aaralan na rin ng Globe na i-ban ang mga ito. Ayan. Yung Globe ang masisisi dyan, samantalang private contractor nila yun. Hindi naman ang Globe ang nag-uhukay dyan eh. Kaya nga, yung contractor nila. Yung contractor, kaya dapat nagiging maingat din itong mga telco sa pagpili ng mga contractor kaya nga sinasabi natin, ang gobyerno, ang DPWH, ang MMDA, pinaghandaan talaga, ganito gagawin natin habang nakabakasyon ang lahat, tayo ay magtatrabaho. Ang ginawa naman itong dalawang bugok na kontraktor, magtatrabaho din tayo. Tinaraba, binutas nga. Tapos iniwan. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Tapos nung hinahanap... Idadahilan, walang semento? Ano? Lumapit-lapit nga kayo dito. Lumapit-lapit nga kayo dito. Susunod! Tito Boy! Galit pa ba si chairman? Alamin natin. Sasagutin na kaya ang tawag natin? Oo. Kahapon kasi mainit ang ulo. Mainit ang ulo ni chairman kahapon. Sino ba naman na hindi init ang ulo? Ako man ba? Isipin mo, ang minumura ng tao, MMDA. Minumura ng tao, DPWH. Doon pala, hindi MMDA at hindi rin DPWH ang may sana. Yun na nga. Yun ang matindi. Kaya magagalit talaga eh. Ang tanong, galit pa ba si chairman? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:34 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Mainit pa ba ulo ni Chairman? Mr. Chairman, Chairman Don Artes, magandang morning! Magandang morning! Magandang umaga po sa inyo, kay Jerry, Katunying. Ayan. Opo. Kumusta po kayo, Chairman? Chairman, okay na ba kayo? Medyo nakalabas na rin po ng galit. Nakakausap po namin yung director ng NCR DPWH, si Director Lori Malaluan. Oo, nung una daw akala niyo raw yata sila ang may problema. Opo, kasi nga po madami po kasi kaming initial permits. So yan. Most of it ay DPWH. Kaya nung nireport sa akin na gabi pa po, binabantayan namin yan hanggang nung early morning. Nireport sa akin na may mga hindi nga po natapos at natabunan na hukay. Agad ko pong pinatawagan si Director Lodi at po kami. Ano po nangyari? Tapos I was given a feedback na hindi po pala kanila yan. Out of around 50 na permits na na-issue namin, most of them are DPWH projects. Dalawa lang po ang hindi naka-comply. Ang problem po, ito pong dalawang ito, 40 na butas po ang kanilang ginawa sa EDSA. 40? Dami 40. Ito. Yes po. Ang natapos lamang po nila ay 16. Abay, talaga. Iniiwan po silang 24 na hukay na iniwan lamang po. In fact, ako mismo around 6 o'clock nag-inspect. Iwan lang po, wala man lang traffic marshal, parang man yung traffic. Nilagyan lang po ng tabo na lupa. Iba po, kaya rin po napagbintangan na amin yan dahil mga cones pa namin tsaka plastic barriers ang iniharang. Ang ginamit, pangharang. Pangharang. Tapos yung iba naman po, may mga sticks lang tapos nilagyan lang po ng tape. Opo, nakita nga po namin. Aksidente. Oo. Totoo yan. Iba naman po mga plato na kanilang inilatag ay buka-buka.
na delikado po, lalo na sa nagmumotor. Yun nga eh. Opo, na maka-aksidente. So, pero may permit ho sila, pinayagan nyo sila na maghukay? Yes, pinayagan po namin with the condition naman po na ituloy yung trabaho 24 hours, pero dapat po by 5 a.m. ng Monday, kahapon. Monday, kahapon, ay malinis po at madadaanan. Yun naman po yung condition natin dahil nga po gusto natin samantalahin na during the holidays na wala masyadong tao sa Metro Manila, ay magkapagtuloy-tuloy yung trabaho tulad po ng mga tulay na isinara. Natapos naman po yung trabaho na kung gagawin natin ng hindi holiday, malamang po grabe yung traffic. Tama-tama nga sana yung tiempo nung kanilang pagtatrabaho. Kaya lang ay hindi po tinapos kung ano man ang dahilan. Ito pong HGC Global Communications at R-Link Corporation, ito po ba first time ninyo na nabigyan po ng permit para magtrabaho para ilatag yung kanilang fiber optic cable? Hindi po ito yung first time na nabigyan po ng permit yan. Opo. Dahil apparently ito po ay ang project owner po talaga isang telecommunications company. Opo. At yung HGC po at yung R-Link ang kanilang contractor. Yes. So may mga ginawa naman na sila previously na nabigyan po ng permit ng MMDA. Natatapos naman po. Minsan may delay ng konti. Pero hindi po yung ganito ka-massive na 24 out of 40 ang kanilang iniwan at sa EDSA pa po. Sa EDSA nga. Ito pong dahilan nila na delay daw yung delivery ng semento. Totoo po ba yun o joke lang ba yun? O baka April Fool's Day kasi kahapon baka joke lang yun Joke lang po yun. Hindi po. Yun po ang ginagawa nilang dahilan. It is sa akin po totally unacceptable. In fact, yun po yung mas nagpainit ng ulo ko kahapon dahil mas po yung contractor, yung particularly yung R-Link na as early as Friday, alam na nila na nagkamali daw yung kanilang logistics head na nagkamali po ng order ng simento. Sabi po, alam nyo na palang ganon, ba't nyo pa hinukay? Yun. Tama. Bakit pa hinukay? Dapat alam nyo na may pagkakamali kayo, hindi nyo na hinukay. Ibang araw na lang. Hindi po nila maipaliwanag, hindi sila makasagot. Tapos po yung HGC mismo, parang mukhang subcon nila yung R-Link Sinabi naman po nila na natuturoan na po sila kahapon. Ang sabi, nag-offer nga po kami sa R-Link na yung ibang butas kami nagagawa para matapos. Refuse sila. So, turuan na. Makita yung grid nito ito na walang pakundangan at hindi iniintindi po yung kanilang daan-daang libong pinurwisyo. Na perwisyo. At yung daan-daang milyon na nawala sa ekonomiya. Correct. Tama po. Nasapul po ninyo. Chairman, hindi naman sa gusto pa namin kayong galitin kahit kalmado na kayo. Pero ganito ho ito, ganito, yan Chairman. Sabado pa lang, nadaanan ko na yan. Yung sa EDSA na yan, nakita ko yung mga butas at wala ngang gumagawa, pero butas na. Butas na. Eto Chairman, linggo na ng tanghali, nadaanan ko ulit yung mga butas na yan, ganun pa rin, walang taong gumagawa. Butas pa rin. Kaya doon pa lang, nag-aalala na ako, aabot kaya ito bukas na maaayos, mapapatuyo kaya ang semento nito at madadaanan na kinalunisan. Wala ho talaga, kaya naunawaan namin yung init ng ulo nyo kahapon, Chairman. Kaya nga sabi dito tinatawagan daw kayo pinapatay nyo daw kaagad na gano'n yung talagang ramdam namin ramdam namin yung inis ninyo Actually, sa totoo lang po, binantayan po namin yan holiday season. In fact, araw-araw po namin tinatawagan yung mga contractors po na nabigyan namin ng permit para nga po kulitin. In fact, sa report po sa akin ni Director Resio ng Traffic Engineering Center, hanggang Sunday night, tinatawagan niya po yan, yung dalawang contractors na yan. To make sure na matatapos nga po dahil sa report din po sa amin, yung feedback, ay mukhang hindi matatapos. So, kinukulit po namin sila, ina-assure kami na tatapusin.
Only to find out ng mga 5:30 in the morning nung nagpa-update po ako, ay ganyan nga po yung sitwasyon, kaya ako po ay kaagad nag-ikot. At kita ko po mismo, yung sa tapat ng krame, parang may tubo pang nakalawit. Naku, kung maka-aksidente pa yun, ano? Yes po. Anyway, ito'y contractor lang at may nangontrata sa kanila at ito ngang malaking telco, yung Globe. Sino na po nakipag-ugnayan sa inyo, Chairman? Actually, pati po ang Globe nandun sa pagpupulong na ating po pinatawag. Nandun po yung dalawang tractors, yung Globe Telecoms, may representatives po. May mga representatives po sila. At pati na rin po yung mga taga-DPWH. Masaklap po nito, nireport din po ng DPWH. Hindi po up to standards yung ginawang restoration. Naku po, ayan na. Mag-i-entail po ng pagbabakbak muli nitong mga kukay nito. At ang babakbak na niyan, gagastos na niyan, gobyerno. Ay po, nag-usap po kami ng DPWH. Initially, silang take over para i-restore properly. Nag-catch naman daw po nila ang tractor na ito. Dahil nga po, substandard po yung pwede, ganun naman pala. Po. Pero yun nga po, sa usap namin ng DPWH kahapon, i-take over po nila para possible ma-restore. In fact, sa galit ko po kahapon, sabi ko nga po sa DPWH, yung butas na hinukay, para hindi nila pakinabangan, ay puhusan na rin ng simento para po madala yung mga ganito pong klase ng contractors na walang pandang po at hindi nila iniisip. So ito po ba, as we speak, ibinan nyo na ba ito? Itong contractor na? Pupunta yan, Katonying. In fact, meron pong application uli yan para sa kadugtong niyang ginagawa na yan na pinatidinay ko na po. Opo. Dapat okay lang talaga. Again, hindi po para inising kayo. Andun po si Val Gonzales, doon sa isa sa mga si RH52 Edniel Parosa, doon sa EDSA Annapolis. Tingnan nga natin kung nagawa na yung si EDSA Annapolis. Edniel, andito si Chairman Ano ba update diyan? Anthony at Jerry, gaya nung nakikita niyo sa aking likuran at gaya nung pangako kahapon ni Chairman Artes nung ating tanongin sa press conference, nag-take over na yung Department of Public Works and Highways para sementohan itong 24 na pong butas o hukay na iniwan ng dalawang kontraktor ng Globe Telecom. Nandito tayo ngayon sa EDSA Annapolis, border ito ng Quezon City at San Juan. Baba ito ng flyover mula doon sa Campo Crame kung saan bahagyang nagbabottleneck yung mga motorista on a regular basis dahil nga doon sa tulay. Pero pagbaba pa nila ng tulay, medyo magpupos pa sila ng konti dahil kung makikita niyo sa aking ikuran, ayun, may taklob na bakal. Ayun. Hukay na ito. Linatagan muna ng metal plate. May mga nagdaanan tayo, Jared Anthony, na hukay o butas na pulido na yung pagkakasimento kaya dito sa ilalim ng MRT. Kahapon, medyo medyo may cordon pa yan. Pero ngayon, smooth na siya nadadaanan ng mga motorista. Pero itong mga kapapatuyo pa lamang siguro nito, may bakal na latag. Ayun ang sistema. Yung mga motorista natin, gaya nung nakikita nyo sa aking likuran, medyo pagbabagal sila dyan sa bakal ng EDSA. Tapos, saka palang medyo magluluwag ulit yung traffic kapag lampas dito sa nabanggit na bahagi ng kalsada. Meron din dito traffic aid, yung MMDA, gaya rin ng pangako o commitment kahapon ni Chairman Artes. Nandito ngayon si Kuyang Michael Legazpi sa aking liburan. Ayun, kung makikita nyo, siya yung nagtitimo ng traffic dito at nag-check kung may magyayari man, huwag naman sana na untoward incident dahil dito nga sa hukay na iniwan ng Globe Telecom. At pinabanggit na MMDA, Anthony at Jerry, pinangangambahan o depende doon sa suspect ng DPWH 2 to 3 days pa yung magiging epekto nito sa traffic ng EDSA, particular na doon sa southbound mula sa bahagi ng Caloocan hanggang doon papunta sa Makati City mula sa area ng Mandaluyong. Okay. So yan ang latest dito sa lapat ng EDSA na mayroon ng metal plate. Jared Anthony. Thank you, Edniel. Chairman, temporary lang ba yon yung metal plate na yon? I understand po mga DPWH na po yung nag-take over dyan. Yun po yung agreement namin kahapon. Kasi nga po,
gusto ko po madaanan at sa gabi lang gawin. Po ang usapan namin, kailangan po maging passable para mag-ease po yung traffic. Yun nga po, nabanggit ng inyong reporter, tama kayo, hindi lang po nung Lunes ang epekto niyan. Dahil sa pagkukumpany po niyan, it will take 2 to 3 days pa para patuyuin yung simento at maging fully passable ng maayos. So, kaya po, grabe po talaga yung perwisyo na idinulot po niyang pangyayari po na yan. Sa report po ba sa inyo, out of the 24 na hindi natapos, may update ba kayo galing sa DPWH ngayong umaga? Nanghingi pa lang po ako ng report, Katonyi. Inaalam ko pa po kung ano po ang status ngayon. Ito pong ating pag-take over po ng DPWH. So kung itong contractor ang sasagot ng lahat ng gagastusin dyan ng DPWH. Ganun na. Ayun na yung penalize po natin yan. Tulad po niyan, responsibility po nila na maglagay ng traffic marshals dyan. Pero in effect, dahil wala po, we have to take over and place personnel po para bantayan po yan. Hindi po para paboran yung contractor ko, hindi para i-manage yung traffic dahil nga po supposedly dapat nadadaanan na po yan. Kung hindi po namin gagaw Opo. Chairman, nawala kayo. Nawala na si Chairman. Hello? Ayan, Chairman. So, nabanggit ho sa report na pinagmumulta ninyo ng 50,000 bawat hukay itong mga contractors. Bawat araw. Tapos po, may iba pa pong mga violations yan, tulad nga po nitong mga improper signages, wala pong traffic marshal. So, ipunin po natin yan. At aabot po ng ilang milyon yan. Pero hindi naman po kami nasa business ng pagpe-penalize. Hindi po mababayaran dyan yung perwisyo po sa ating mga dapat lang maturuan ng leksyon itong dalawang private contractors. At pati na yung iba pa ng mga ganito ang trabaho, Chairman, kasi marami po yan marami po yung ganyan. Ito, main road to, kaya nakita natin EDSA yan, pero marami pa sa iba pang mga kalsada ang ganyan po ang trabaho ng ilang mga kontraktor. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Baka pwede i-message nyo lang kami pag may update na dun yung DPWH kung gaano karami na yung naayos dyan para lang mabigyan natin ng update yung ating mga kababayan. Thank you so much. Salamat sa galit nyo. Thank you, Chairman. Magandang araw po sa inyo. Hindi, bagay naman pala sa inyo nagagalit napanood na. Pamisa-misa kailangan meron ganun. Chairman, thank you. Thank you so much. Si Chairman Don Artes ng MMDA. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Standby lang, Val Gonzales. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, nako, talaga naman, maiinggit ka kung batsero pagka sa ibang bansa talaga. Kaya yung pagbibiyahe po, alam nyo yung pagbibiyahe. Hindi naman sa kami may travel agency. Pero maganda rin po talaga na magkaroon tayo ng karanasan na makabiyahe sa ibang bansa. Kasi bawat biyahe kung batsero ay perspective mo para siyang educational. Matututo ka, marami kang matututunan. Halimbawa lang dapat ginagawa dito, hindi ginagawa, makikita mo sa ibang lugar. Ba't sa atin walang ganito? Totoo yun, kumbatsero. Totoo yun. Yung bang halimbawa lang kumbatsero doon sa paglalatag ng simento. Simento. Na nagtataka tayo, bakit ba ang gusto nating simento yung isang linggo bago matuyo? Pwede namang meron palang oras lang ilang oras lang tuyo, pwede mo nang daanan gaya ng ginagawa sa Japan at sa iba pang mga bansa. Sasabihin, mahal po yun
Ano kung mahal? Ano kung mahal? Dito po sa atin kasi pababaan ng presyo. 'Di ba ang ating pong procurement law ay pag may bidding dun sa pinakamababa. Kaya pinakamababa may tongpats pa. Meron pang kung sino-sinong nalalagyan. Pag kinuwenta mo, mahal din. Hindi ba? Mahal din. At kung ibabawas mo naman sa actual price yun, kumpatsero, ano na matitira sa project? Ayun na nga. Ano na matitira sa project? Yun po ang isa sa pinakamalaking problema natin. Pero, halimbawa po, nabanggit ko po yung Japan. Pagka po gabi na gagawa sila ng yung mga road reblocking nila, meron din silang mga road reblocking Magugulat ka, mga bandang alas 9 ng gabi, may mga nagpopormahan na ganyan. May isang truck, dump truck, may pison. Ayan, merong yung tagahukay, tagabasag ng kumbatsero, tagabasag ng semento, yung heavy equipment, basag. Tapos magugulat ka na lang, may matatanda na nandoon sa unahan, yung matatandang may mga ilaw-ilaw na hawak. May mga ilaw na hawak, yung mga matandang walang magawa na hindi makatulog. Sila yung nandoon na silang mga traffic enforcer doon para maging early warning device doon habang may ginagawa. Tapos yung paligid ng may ginagawa, may ilaw, may kumpleto sa early warning device. Para Christmas tree. Yun na nga, dito yung sa atin, kaya nga sabi natin, delikado yun paliligiran lang ng tape. Tapos may kung anong bakal lang na nakaganon. Kapag madilim, hindi mo mapapansin yan. Delikado talaga. Papatay talaga Sinabi mo pa kumbatsero. Kaya yung binabanggit namin sa inyo, titirahin ng alas 10 ng gabi. Alas 4 na umaga, pwede ka na dumaan. Binasag yun binasag yung simento. Yung kalsada. Bakit nila nagawa yun? May sistema bakit hindi natin ginagawa? Sayang, mahal Mahal po kasi simento na yan mahal mas mahal yung maya binabasag mo dahil sira na. Hindi ba? Kesa naman yung unless yun ang gusto natin. Yung maya binabasag. Yung hindi pa sira, sisirain. Yun ang problema natin. Minsan yun ang nangyayari Ay nako. Ano pa hinihintay nyo? Baka kailangan nyo bumiyahe. Meron po kami kilalang travel agency. Tumawag lang ho kayo sa amin. PM is the key. PM is the key. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Kumpatsero, akala ko tapos na ang iyong Taguig. Akin ang Makati. Teleserye. Hindi pa pala. Hindi pa ba? Natahimik lang pala before ng Holy Week. Pagkatapos. Bakbaka na naman. Bakit? Bakit mo naman nasabi? Kinasuhan po ng Makati LGU ang 3 empleyado ng Taguig City Hall, kabilang ang City Treasurer nito sa Office of the Ombudsman. Ganon? 10 pahinang reklamo. Ang dami naka-10 pahina. Ang inakusahan ng Makati LGU sina Taguig Treasurer Voltaire Enriquez, Jesse Garcia at Erica Makaligtas. Bakit naman? Ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service. Talagang mapupugtaw ang hininga mo sa dami ng mga inireklamo. Nagugat daw po ang kaso sa labis na pagkaantala ng Taguig City Treasurer's Office sa pagpapalabas ng dokumento ng tax clearance para doon sa 3 parcels ng lupa na binili ng Makati mula sa Bases Conversion Development Authority sa halagang 146 million pesos. So iniipit yung document para sa tax clearance. Kapag hindi ka nakapagbayad ng tax, masasara yung establishment o yung lugar. Kayo yata yung nangyari nitong nakaraan. Kaya nasara yung ilang properties dyan sa Taguig na sakop dati ng Makati. Idinaan na sa kumbatsero. Sa Ombudsman. Idinaan sa Ombudsman. Matindi talaga. Talaga. Sobra na itong bakbakan na to. Kailan kaya yan mapapanatag? Mahaba na ng humaba. Ano nga ba ang pwedeng remedyo dyan? Magkakasundo pa kaya yan in our lifetime? Abangan ang susunod na kabanata. Maganda sana magkasundo sila. Tapos ang makinabang
yung mga nandun sa Embo barangays na yan. Yun ang importante. Yung kapakanan nila. Yun ang dapat na nasa isip lagi ng mga decision makers. Balikan nga natin si RH5 Val Gonzales. Kumusta kaya yung mga tinutukan niyang mga pinaghahukay nung kontraktor ng Globe? Jomel, nakikinig si Jomel Gonzaga. Siya raw ang bahala dyan. Hindi na sila nakikinig sa atin. Hindi na ba? Wala na. Jomel. Ayaw tayong pansinin ng... Jomel, si Ate Yoli ba? Kumusta? Hindi tayo pinapansin. Ganun ba? Hindi na ba? Hindi na tayo pinapansin ni Jomel. Ganun ba? Totoo yan. Bagay. Ito muna pansinin natin, yung mga hukay sa EDSA Cubao. Kumusta na ba dyan? Ayos na ba yan? RH5 Val Gonzales, Kamin Ball! Jerry at Anthony, hindi naman sa ginagalit pa natin muli itong si Chairman Artes. Tama na. Baka masobran si Chairman. Painumin mo muna ng ano tawag doon? Pang high blood na gamot. Pangpababa ng presyon. Painumin mo Catapres. Kaya nung Olmetec. Aspirin. Kaya lang Jerry Tantole, kapag nakita ni Chairman itong iniwang trabaho na to, mukhang magpupuyos na naman ito sa galit. Bakit? Ano ba? Tingnan ninyo, dispalinghado itong kalsadang ito. Kagagawa pa lamang bako-bako na. Ito, yan sa likuran ko, ayan mismo, ang nakuha. Paanong dadaan pa rito yung mga nagbibisikleta? Yung iba umiiwas dahil bako-bako, hindi pwedeng magmalaki. Parang gawa ng hindi karpentero itong lugar na ito. Kagagawa pa lang, pero dahil sa kama madali marahil. Bako-bako, ayan, iniiwasan. Ay, nako. Marunong bang magsemento yung mga yan? Baka naman kung saan pinagkukuha ng kontraktor yung mga trabahador nila. Naku, Jesus Mariano kain doon naman. Makaka-aksidente pa yan misto lang ganun ang mangyayari, lalo na kapag kagabi. At tinamaan itong pinakagilid na ito, baka sumemplang pa yung biker dahil ito mismong dispalinghado na pagkakasemento ay doon sa may bike lane. Bukod dyan, yan ba yung hinintay na simento? Ito yung hinintay. Pambira, Ba't dumating pa yung simento? Pambirang patis, dapat nga siguro tama ay suportado natin si Chairman dun sa pagpapataw ng niya penalty. At bukod dyan, Jerry Anthony, ito, tingnan ninyo, huwag kayong magagalit. Ito, napakasakit sa mata nitong ikinalap na dapat. Naku po, talaga naman. Yan yung pinangharang nila. Correct. Itong improvised na pangharang na ito na ikinabit doon sa 10 pisong halaga ng semento. Ayan, nakaharang dito mismo. Ano yung ginamit nila? Yan ba yung tubo na kulay orange? Yung PVC. Yung pinutol mismo nilang linya ng kuryente. Talaga. Maabilidad, maabilidad. Ayun, tinan mo na, yun nga, lalagyan nga pala ng kuryente. Maabilidad. That's agility, bro. Ito na kinuha dun sa loob na hinukay. Ayan. Pagka may yun na ginamit nilang early warning device. Nakakalat ngayon dito sa EDSA, nakakahiya. At talagang hindi magugustuhan ni Chairman na Romando Artes itong ganitong baka magmulta na naman dagdag yun. Ang bira. So, ang tumapos naman yan, Val, yung mismong kontraktor, hindi DPWH. Correct. Yung kontraktor mismo, inabutan natin kahapon dito na nagmamadali doon sa pagsimento. Yung iniwan, butas-butas, hindi maganda yung pagkakagawa. Bukod doon, yung hinukay na yung mga kawat, yung lalagyan ng kawat ng cable dito sa loob mismo ng hinukay. Ayun, yung mga ginamit, nag-improvise ng pangharang, iniwan dito sa gilid na napakasakit sa mata. Eyesore dun sa mga dumaraan dito sa hapa ng EDSA dito sa Quezon City. Itong binabanggit ko ay isa lamang doon sa 3 butas na nasa loob ng 1 kilometrong haba ng kahabaan ng EDSA dito sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Mula rito sa kahabaan ng EDSA dito sa hilera ng mga terminal ng bus. Val Gonzales, back to you, Jerry Anthony.
Ano nga ulit ang pangalan ng dalawang kontraktor na 'yon, kumpatsero? Ang pangalan ng dalawang kontraktor, ito po'y kontraktor, hindi po ito Globe, pero kontraktor po ng Globe, HGC Global Communications, at ito pong R-Link Corporation. R-Link, HGC Global Communications, HGC Global Communications, saka R-Link. Kaya sabi ni Chairman kanina, mukhang pareho yung mga yan mukhang yung HGC talaga ang main contractor, sinabcon lang nila itong R-Link. Oo, nung sinabi daw nung R-Link na may problema sila sa simento, hindi kami natatapos, hindi kami na. Nagturuan pa, anak ng bakang dalaga. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Mga taga-Payatas, naririnig nyo ba kami? Kauna-unahan sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, 2 ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Ilang estudyante nagkulap sa matinding init ng panahon. Face-to-face classes sinuspinde sa ilang paaralan sa bansa. Kababaihan, pinayuhan na huwag munang magpanti sa bahay sa harap ng naranasang init ng panahon. Ba't ba nakakatawa yung balita? Paseco Beach, kontaminado ng coliform, paliligo, ipinagbawal ng DNR. Pulis patay ng malunod sa surfing resort sa Sorsogon. Babae, nasa drug watch list ng barangay sa Antipolo, itinumba habang naliligo. At General Romel Marbil itinalaga bilang ika-30 hepe ng PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Mukhang may malakas magpatugtog ng DZRH sa Area A ng Payatas, Quezon City. Kuya Melvin Raimundo, andun pala si Sherwin, wala sa Bataan. Kuya Melvin, andun si Sherwin sa Payatas, Quezon City. Sherwin, go, go, go! Yeah, good morning, Anthony, Jeffrey. Eto nga, nandito tayo sa may Payatas, Quezon City.
kung saan malakasang nakikinig yung marami sa ating mga kababayan sa DZRH at gusto ko rin magtanong-tanong dito sa grupo ng mga senior kasi nagsimula na yung pila ng mga senior na kababayan natin na pipila para sa kanilang gamot. Alaman natin kung nagpapanti ba sila kapag gantong mainit. Tanong natin. Nay, good morning po sa DZRH. Gusto lang namin malaman pag ganito bang tag-init po, kayo ba'y nagsusot pa ng panloob? Kasi sabi ng DOH, maganda raw hindi magsuot ng panloob. Nagsusuot ng panloob. Nakapanloob. Hindi daw totoo yun. Nagsusuot pa rin sila kahit pa paano. Ano yung lugar mo na yan, Sherwin? Ba't tanda yung tao? Ano yun, pila to ng mga kukuha ng gamot sa barangay Payagan. Ang galing ng ganyan. Pero sa sobrang Sherwin, sobra init baka pwedeng i-deliver na lang yan. Sana nga, gano'n nilang gawin ni Mayor. Pero malaki yung lugar malaki yung lugar. Maluwag support ng barangay Payata sa area 8. Pero ito matindi. Biro mo, nakapila to sa linya kanina ng mga kukuha ng gamot. May baon-baon, no? Ayun, baon-baong radyo. Tatay, magandang umaga. Magandang umaga. Ang pangalan niyo po? Eduardo de los Reyes. Si Tatay Eduardo de los Reyes. Hinaan niyo ng konti yung radyo dahil Romero Peke tayo. Tatay, palagi ka pa nakatune in sa programa ng DZRH? Opo. Ano paborito mo programa? Dos por Dos. Dos por Dos! Sino paborito mong announcer? Jerry Baha at Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna. Yo! Meron kang 1,000 pesos! Transistor radio yung gamit niya. Sherwin? Solar to, di solar. Solar. Ba? Ginling, Solar panel. Gamit na radyo. Baon niya. Bakit may dala kayong radyo? Kung nakikita si Jerry Baha at si Taberna. Habang pumipila kayo, nakikinig kayo ng programa ng Dos por Dos. Ba't kayo nakapila? Ano kukunin yung gamot? Sa maintenance. Maintenance. Kunin nyo. Libre. Libre yan. Libre ang maintenance. Galing. Maraming sakit. High blood. Ang dami nga. Ang dami Gusto nyo bang lalo kayong pumogi kahit kayo yung nagme-maintenance? Opo. Lalo kayo po, Pogi. Pag sinot itong DZRH station. Yehey! At bukod siya, tatay, meron pa kayong grocery. Ayun, ang matindi ron. Baka mahirapan siyang magbuhat. Ako na magbubuhat para sa inyo, ha? Kaya na. Kaya. Biglang lumakas, Siyempre, lalakas talaga kapag makakita ka na napakaraming bigas, tapos meron pang mga dilata na napakarami. Talagang lalakas ka. Yan, tatay, tignan mo nga. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Ayan, kita nyo naman. Buhat-buhat ni tatay. Yan, yun. Hindi na kaya. Ang bigat. Magatok yung buto nyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Anthony Taberna at Jerry Baha. Thank you, tatay. Thank you. Pero po ilalim magpapasalamat sa inyo. Kaya naman, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, Sir with Battle Faro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:22 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, nagbabala ang pag-asa na mas mapanganib na init ng panahon ngayong buwan. Ayon kay Obet Badrina ng Pag-asa, sa unang araw pa lamang ng Abril ay bumungad na ang Danger Level Heat Index sa ilang lalawigan, dahilan para magsuspende ng face-to-face classes ang ilang paaralan sa Visayas at Mindanao simula kahapon hanggang ngayong Martes. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng mataas na heat index at nagsuspende ng klase ang mga paaralan sa Bago City, Negros Occidental, Silay City, Iloilo City, Bacolod City at Rojas City, Capiz. Iniutos naman ng DepEd Western Visayas
sa mahigit 200 public school sa rehiyon na mag-shift sa alternative learning mode o modular mode of instruction dahil sa napakainit na panahon. Sa Luzon, sinuspindehan lahat ng on-site classes sa public school sa Dagupan mula kahapon hanggang sa Abril 4. Kahapon, nakapagtala ng dangerous heat index ang Dagupan na umabot sa 45 degrees Celsius. Mariosep. Grabe init, ano? Grabe. Samantala, may mga estudyante nang hinihimatay sa klase dahil sa tindi ng init sa silid-aralan. Ayon kay Benji Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition, sa pagbabalik ng eskwela kahapon, may 3 mag-aaral ang nagkulap sa ilang paaralan. Apektado rin anya ng sobrang init ang mga guro na ang iba ay tumataas ang presyon. Marami sa amin pinadala ng mga pictures, mga videos, no? Na mga teacher na tumaas yung BP, no? Pero mga nag-collapse na mga bata, no? Sa kanila nilang mga clinical halimbawa na nagpapahinga na. So, marami po, no? So, mukhang mahirap talaga itong sobrang init po na ito. Habang nasa klase po, no? Meron po tayong mga ganyang ulat po. At least, yung pinadalang picture po sa amin, meron tayong 3. Meron sa Rizal, meron sa Caloocan at isa pa po, no, sa Burr. Yan. Sa survey ng Teachers Dignity Coalition, 77% ng mga guro sa public school sa Metro Manila ang hindi matiis ang sobrang init sa mga classrooms. Minungkahi ng grupo sa DepEd na iklian ang klase, magkaroon ng shifting para iwasan ng tirik na araw o di kaya ipayagan ng mga guro't mag-aaral na magsuot ng mga komportableng damit. Ayan pag mga face-to-face, pinakamainam nga ay ibalik yung paminsan-minsan ang online classes. May payo si dating Health Secretary Dr. Janet Garin sa mga kababaihan na wag nang magsuot ng panty sa harap ng nararanasang mainit na panahon. Ayon kay Garin, kinatawan ng Iloilo, walang mali siya sa mungkahi niyang huwag na magsuot ng underwear kapag nasa loob ng bahay upang labanan ang fungal infection. Itinama rin ni Garin ang maling paniniwala na ang fungal infection ay isang sexually transmitted disease. Marami pang ibang reminders at sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted. No, it's not. Ang importante doon, may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. So, yan po ang tinig ni Dr. Janet Garin. Pero may payo rin dito si Dr. Malu Cabral. Ano naman? Sa halip daw na pajama, pinakamainam ba rin ang duster. Duster, ayan, duster. Duster. Di ba? Walang panty, naka-duster. Naka-duster. Kaya lang, ang problema doon, kapag dumating si Lolo Aya at inabutan si Mother. Si Mother na naka-duster, na walang panty. 7:27 ng umaga. Nagbabala ang DNR laban naman sa paliligo sa Baseco Beach sa Maynila. Sinabi niyang DNR na delikado sa kalusugan ng pagsuswimming sa Baseco dahil sa mataas na level ng coliform sa tubig. Bantay sarado ngayon ng mga otoridad ang mga residenteng nahihikayat na maligo dahil sa sobrang init ng panahon. Una nang nag-warning ang Pag-asa na titindi pa ang heat index o ramdam na init ng katawan sa malaking bahagi ng bansa ngayong buwan. Yung ano tawag dito, yung beach dito? Dolomite Beach. Ganda raw. Ano kaya ang itsura niyan ngayon? Ganda. Nakita ko yung mga picture nitong weekend kung pwede bang mag-swimming doon? Pinapayagan ba nila? May mga nagsuswimming na nga eh.
Pinapayagan na nila. Sa balong malalim nga lang, may nagsuswimming di ba magkakonekta lang din yan, yung Baseco na yan, tsaka yung Dolomite medyo Beach malayo na yan. ng konti. Pero maganda, matanong din natin sa DNR yan. Ha? Kumusta ba ang quality ng tubig dyan sa Manila Bay? Ayan. Susunod! Tito Boy! Isang pulis nalunod. At may follow-up report tayo sa sunog dyan sa Parañaque. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Alas 7:35 na po ng umaga. Isang bagitong pulis ang nasawi matapos malunod sa surfing camp sa bayan ng Gubat sa Sorsogon noong linggo. Hinangay ng malalaking alon ng biktima na si Patrolman Joseph Agnote, 26 anyos, habang lumalangoy sa Buenavista Surf Camp. Agad naman rumisponde ang Philippine Coast Guard at sinubukang isalba si Agnote habang patungo sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Si Patrolman Agnote ay miyembro ng Regional Police Mobile Force Battalion na nakabase sa Legazpi City. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit sa 212 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Clark, Pampanga. Nadiskubring naglalaman ng illegal na droga ang isang parcel na nagmula sa New Jersey, USA, nang idaan ito sa X-ray scan at ma-inspection ng K9 units. Nang buksan ng parcel, tumambad sa mga otoridad ang 29 na pakete ng vacuum-sealed plastic bags na naglalaman ng mahigit 31 kilo ng shabu. Naku! Itinurn over na ang mga kontrabado sa PIDEA upang isailalim sa laboratory analysis habang patuloy naman ang investigasyon sa mga sangkot sa pagpapadala nito. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Police General Romel Francisco Marbil bilang bagong hepe ng PNP. Ginawa ang pagtatalaga sa pagtatapos ng termino ni General Benjamin Acorda Jr. Inutusan naman ng Pangulong Marcos si General Marbil na hubugin ang pwersa ng kapulisan na maging makadiyos, makabansa, makatao at makakalikasan. Marami din daw problema ngayon ng bansa lalo na sa terorismo pati na sa cybercrimes. Timbog ang isang Chinese mafia leader at 3 iba pa na sangkot sa pagpapakalat ng peking ID at iba pang dokumento sa lalawigan ng Palawan. Kinilala ng Bureau of Immigration ang Chinese nationals na sina Wang Tao, Wang Tao, Li Xiaoming, Gu Ziyang. Ilan yan? 4 lang ito, kumpatero. Isang leader at 3 kasama. At Liu Ziyang. Ito matindi. Ayon kay Liu, meron pa silang 77 kasama. Huwag mo nang babasahin ang pangalan ng mga yan. Huwag mo nang babasahin yan. Si Liu, nakilala rin sa pangalang Ken Garcia Lee, ang sinasabing mastermind ng operasyon at tinaguri ang fraud mafia leader sa Palawan. Ayun. Matindi ka pala. Yung 77 nung kasama, tsaka na namin... Ibubunyagusa na namin yung mga pangalan, pero... sa 4 pa lang Napagod na kaagad. Sus Mariano Kaindo. May follow-up tayo sa sunog sa isang residential area sa Parañaque. Naroon si RH27 Noche Kakas. Coming Noche! Jerry at Katunyeng, kumakalab na ang sikmura ng mga nasunugan dito sa may Scotland, Tapland, Barangay San Isidro, lungsod ng Parañaque. Alam mo, Jerry at Katunyeng, yung iba mapaluha-luha na dahil nasunog na rin ito dati, tapos ito na naman ang nangyari sa kanila. At wala pa rin daw tulong ang Parañaque LGU para sila ay mabigyan ng pagkain o anumang kagamitan dahil wala silang naisalba na kahit kasuutan na lang nila ang kanilang dala-dala. Yung iba namang mga nasunugan ngayon dito Jerry at Katunyeng ay naghahanap ng mga bakal, yero at kung ano-ano man na pwede pang ibenta. At yung dahilan ng sunog ay nagsimula under investigation pa at nagsimula dito sa may area ng Parañaque at dahil kalsada lang yung pagitan Jerry at Katunyeng
tumawid dito sa may area ng BF Martinville dito sa Barangay Manuyo 2 sa lungsod ng Las Piñas. Sa ngayon, Jared Katunying, nananawagan sila ng tulong mula sa dalawang LGU, ang Las Piñas at Parañaque City. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Cacastul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinapaalalahanan po ng COMELEC ang mga Pinoy sa ibang bansa na magparehistro na para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, may nalalabi na lang na 182 days bago ang registration deadline na nakatakda sa September 30. At tayo din naman, hindi lang mga nasa ibang bansa, pati po yung mga naririto, kailangan po ninyong magpalit ng location. Kailangan po ninyong magparehistro dahil hindi na po kayo kumbaga yung magpa-reactivate. Ayan. Reactivate ng inyo pong... Kung hindi nakaboto ng dalawa, di ba? Ng dalawang beses, dalawang magkasunod na eleksyon. Na kayo. Ayan. Kailangan pong magpa-rehistro. At ang ganda naman ng ginawa ng COMELEC dyan, Kumbachero. Dahil ultimo sa mall pala, pwede ka na magpa-rehistro. At hindi ka na kailangan magpunta doon sa district mo mismo. Yes. Halimbawa, galing ka ng Maynila, gusto mong magpa-rehistro sa Nueva Ecija. Doon ka na, dito na sa Maynila. Andito ka. Kaya kung sa Nueva Ecija ka manggagaling, pupunta ka naman dito sa Maynila, nandito ka sa Maynila, dito ka na lang magpaparehistro. Ganun kadali, sinimplify. Kaya lang, ang COMELEC yata, may malaking problema ngayon. Oh, bakit? Dahil sa yung kinuha nilang magpaparenta ng makina para sa eleksyon, tila baga may problema at mukhang dadalin pa sa husgado ang usaping ito. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ano ba problema? Usapin nga natin si dating Caloocan Congressman Egay Arice. Congressman, magandang morning. Magandang morning. Po, at saka si Ka Jerry. Kong Egay. Good morning, Anthony, Jerry, long time no hear. Long time no see. Oo nga po, Kong Egay, kayo ay tinawagan namin dahil dito sa, parang mainit din daw ulo nyo rin dito sa Miro. Hindi ba kaibigan nyo si Miro Kimbo? Si Miro, kaibigan natin si Miro. Pero itong Miro, by the way, itong Miro ay dun sa mga hindi nakakatutok sa balitang ito pong Miro ang nanalo sa pagsusupply ng mga voting machines. Kung kayo na nga magpaliwanag diyan. Opo. Actually, hindi sa Miro, kundi sa Commission on Election. Opo. Alam nyo, ako po ay matagal na miyembro ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms at naging Vice Chairman tayo. At tinutukan natin yan nung ako ay 4 na termino na sa Congress dahil may mga issue ako dyan tungkol sa elections. At ako rin ay naging miyembro ng matagal ng Senate Congressional Committee on Automation. I would say na yung automation, yan yung the best thing that ever happened to Philippine elections. Dati maraming namamatay, dati maraming dagdag bawas, maraming gayaan. At nung nagkaroon tayo ng automation, ay siguro, I would say, mga 95% na alis yung dayaan pagdating sa elections. Natira na lang yung mga vote buying sa mga communities na talaga parp lang na may mga warlords na sila na mismo ang bumoboto para sa ibang mga tao. Pero generally, especially in urban centers, napakaayos nung automation. For about 5 elections, so we did not spend more than 6 billion sa automation. Ngayon, recently I was invited by the Committee on Suffrage and Electoral Reforms in the House as a resource person. Siguro, dahil alam naman nila na yan yung concentration natin. Tayo ay kinatawan sa Kongreso. So ako inaanyayahan at doon na nagkaroon ng discussion at nakita ko na talagang merong malaking problema
At tingin ko ito ay ang pag-award sa Miro ng Commission on Elections ay illegal. Ito ay violation ng Republic Act 9369, yung Automation Election Law. Bakit po? Bakit po naging illegal? Dahil maliwanag sa RA 9369 na hindi po pwede na yung sistema ay hindi pa nagamit sa isang eleksyon. At sa sistema na yan, ang isang pinakamalaking parte ng sistema ay yung mismong makina, yung voting machine. At yung ipinresinta ng Miro na voting machine ay hindi pa nagamit sa anumang halalan, yung uri ng sistema. Sapagkat, alam nyo, merong dalawang sistema sa automation, yung DRE kung tawagin at yung OMR, Optical Mark Reader, optical saka digital. So, sa mga experiences ng Miro, ginamit nila either optical or digital. Pero ito, inadmit naman nila, kinostom-made nila yung machine for Philippine election at ginawa nila combination of the optical system and the digital system. So, ibig sabihin, pag nag-combine mo, hindi pa nagamit, ang mangyayari, ito yung prototype machine. Ito yung prototype machine, yung sistema. Parang parang i-customize talaga para dun sa Philippine setting. Pero teka muna, dun sa sinasabi niyo, nakalagay pala sa batas na ang sistema ay kailangan nagamit na. Kumbaga napatunayan tried and tested na. Proven na, tried and tested na yung system. Yung OMR saka yung DRE, tested yan. So, yung combination, para bang kumbaga sa, halimbawa, yung aeroplano, tested na yan, di ba? Yung kotse, tested na yan. Pero mo, pag, halimbawa, si Elon Musk ay gumawa ng kotse na lumilipad, prototype yan. Diba? Parang gano'n. Combination of two systems. And that in your opinion, is illegal or contrary to what is provided by the law, gano'n? The law. Kaya sabi ko ay once and for all, para hanggat may panahon pa, kailan dali na to sa Korte Suprema. Dahil finally, it's interpretation of the law. So dapat kasi maski nung nandun ako sa sa hearing, sinabi ko dapat yung House Committee on Suffrage magkaroon na rin sila ng official position dahil makikita naman nila during yung approval ng RA 9369 nandun yung intent of the law. Pero ang intent of the law dapat hindi maging guinea pig. Hindi maging guinea pig, di ba, sa election. Magiging practicean tayo ng prototype na sinasabi nyo na customize, ano? Oo. Hindi pa ho ba nasubukan sa ibang lugar yon, kahit sa ibang bansa? Ang Miro kasi ang kanilang mga yun pa isang problema natin, yung Miro, yung election experiences nila dun sa mga parang mga banana republic, yung mga authoritarian governments, sa Congo, Iraq. Congo, yes, yung Congo Democratic Republic, doon sila nagkaroon ng isang experience sa national elections. Ang naging problema doon, na-delay na 6 months dahil hindi nila na-produce yung machine. Kaya na-delay yung election. Ganon? Ganon. Hindi pwede sa atin yun kasi naka-fix yung election natin Sa Congo, dictatorship doon mga issues ng democracy doon. Tapos sinabi nung mga election watchdog na 49% ng machines nila nagkaroon ng problema during the election. Pangalawang experience nila, Iraq. 79% ng special elections, 79% ng machine hindi gumana, kaya revert to manual elections sa Iraq. Tapos yung isa para sa Kazakhstan. So yun yung mga uri nung mga experiences nila. So yan yung isang problema. At sa tingin ko yung Miro, wala silang experience sa sa election sa Philippine setting, yung Miro. So
dapat may local partners sila. Ito, meron naman palang partner. Ito, may nag-message sa atin si Kuya Arne. Ang kapartner daw nito, construction company. Yes, St. Timothy Construction. Totoo ba yan? St. Timothy Construction, talagang siguro kinuha nila para doon sa kwarta. Sa bidding, karoon sila ng financial capability, contracting capability. So ito pera lang to. St. Timothy Construction, pero nakalagay doon, they'll be in charge of the logistics. Pero in logistics, walang experience din ang St. Timothy. May experience sila in bagging contracts. Kasi malaki ang kontrata nito eh. Tsaka sa construction nga. Pero pero sa election, wala silang naging experience. Kung so ito ba na-erase nyo yung mga issues na yan, itong mga nakakaraang nasa process pa lang ng bidding? I think even Senator Risa Ontiveros, nag-privilege speech pa, tapos during the hearing sinabi niya itong mga ilan sa mga problema na ito, no? Ngayon, ang kailangan ma-resolve talaga itong mga issues na to kasi nung hearing sa Kongreso, imbita nila si Chairman George Garcia at hiniling nila na magkaroon ng demonstration. Pero na-postpone hanggang hindi na nakapag-demonstrate at na-award na agad yung magkano po ito? Magkano nga ulit itong contract? At yun ang pinakamalaking problema. Ang sinabi ko nga kanina, hindi tayo gumasta ng more than 6 billion sa the last 5 elections. May presidential pa dyan. Ngayon, sa midterm, ang gagastusin natin sa Miro pa lang, except wala pa yung mga ibang expenses, ay kulang-kulang 18 billion pesos times 3. 18 billion at ito renta lang to, no? Lease lang to. Lease lang to. Kasi basta yung elections natin, the whole elections, for example, in 2022 elections, nagasta lang natin ang mga 6 billion. Ngayon, 18 billion yung Miro pa lang. Wala pa dyan yung mga ibang, for example, yung transmission, yung... iba pa yun. Hiwalay na kontrata pa yun. Iba pa yung mga, limbawa, yung overseas voting. Yun pa. So, yung sabihin, doon pa lang sa Miro, 18 billion times 3 na. Times 3 na kagad. So, anong gagawin? Anong gagawin ninyo dito, Congressman? Kayo ba mismo ang pupunta sa Supreme Court? Kong Agay? Yes, I will, ako po mismo ay na-invite ako dito as regional chairman of the Action Democratico, Partido Action Democratico. So we are talking with our national leaders para dapat natin to kagad, ma-action na natin kagad to dahil kung ito ay pwedeng makapagpauna, kung hindi capable to, baka mo yung mga partido, mga kandidato, they will be spending so much tapos biglang magkakaroon ng failure of elections, di ba? So yun yung nakakatakot dito. Kaya yung machine mismo, dahil prototype to, kailangan nating questionin sa Korte Suprema. So anong klaseng remedy dito? Magpa-file kayo ng petition for injunction? Injunction. So yung mga lawyers ko PRO piniprepare na nila, so hopefully by next week we can file the petition for Pero hindi kaya alanganin na kasi na ngayon Abril na meron na ngang presidential survey para sa 2028 Hindi ba? Nagsa-survey na Kaya ibig sabihin yung pinakamalapit natin midterm election, that is barely 1 year. Kung mag-injunction ng Korte Suprema dito, hindi ba madidiskrasya ang ating democratic process? Hindi naman, alam mo, isa pa yan isa pa yung issue na yan tingin ko, alam mo, ito pa lang, ngayon pa lang ito ma-raise siguro sa isang program. Kasi I found out na yung recently, kasi tinanong ko bakit, di ba binili natin yung mga machines na ginamit nung 2022 to
ginamit natin 2019-2022. Hindi na natin nilist yung Smartmatic voting machine. Binili na natin yan. Hindi na yan sa Smartmatic, sa atin na yan. Yung mga machines na yan, na-refurbished pa yan. Tapos, pagkatapos ng 2022 elections, yan officially tinurn over ng Smartmatic sa Commission on Elections dahil property na ng gobyerno yan. At bago itinurn over yan, isa-isa, tinest yan. Tapos isa-isa sinertify ng COMELEC na yan ay in good working condition. 97,000 machines in good working conditions. At meron pa yung warranty for 1 year. I think it's hanggang November last year yung warranty. So ibig sabihin pwede pa sanang yan ay before the warranty ends, in-inspection uli, tapos pina-refurbish uli. Pero instead of doing that, ang ginawa ng COMELEC, dineclare nila na yung 97,000 machines as unserviceable. That's another matter. Are you saying, Congressman, kasi medyo kapos na tayo sa oras, last question, are you saying na sinadya ng COMELEC na mag-expire yung warranty after they had declared that it is in good working condition para lang makakuha ng bagong technology o bagong contractor? I would suppose so. Palagay ko, yan yung aking bakit pwedeng gamitin to? Kung gagamitin natin, we'll not be spending 18 billion, baka 5 or 6 billion lang ang gastusin natin. Bakit we will spend, kung meron naman tayong sariling makina? At yan, kung halimbawa merong mga konting dahil sa storage may nagkaroon ng konting problema, pwedeng i-refurbish. So we'll be dami-dami natin utang, tapos gagastos tayo, meron naman tayong makina. Meron tayong makina. Opo, magandang susubaybayan po namin ito at lalo na yung filing yun ng petisyon sa Korte Suprema tungkol po dito sa kontrata. Kaya sabi ko, hindi naman magiging problema kung halimbawa na i-declare na talagang yung Miros technology is Miros machines and system is against the law, then we can just use the old machines. Yes, sir. Okay. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at again, we will get in touch with you. Salamat po, magandang umaga. Salamat po. Si Congressman, former Congressman Egay Erice, mga kumbatsero, mga valid concerns na pwedeng ipasagot natin sa COMELEC. Pangunahing balita. Ayun, kabilis talaga ng oras, kumbatsero. Magandang umaga kay Uncle Sam, kay Ombudsman Samuel Martires na laging nakatutok sa atin. Thank you! At magandang umaga rin, kumbatsero, kay Kuyang Aris Ramos. Siya pala yung kasama sa press con kahapon ni Chairman. Siya kasi ang nakakasakop sa Eastern Metro Manila Metro Manila East District Engineering Office ng DPWH. Sila na raw ang gagawa. Kung hindi kayang gawin itong hindi na talaga. At huwag nyo nang pagagawa sa kanila yan. Pagagawa sa kanila. Wag na ninyong pahihipo sa kanila yan. Wag. Kuya Aris Ramos, mabuhay ka. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! This time check is brought to you